Ang AMLA ay ginawa para sa money laundering. Di ba? Para siya mag-imbestiga ng mga money laundering acts. Ngayon, hindi mo po pwede namang gawin na wala ka namang money laundering na fina-file tapos magsisiwalat ka ng mga informasyon. Yun ang ayaw ng batas. Na sinasabi ng batas, bawal yan, pwede kang makulong 8 years. Nag-deploy ka pa sa Marawi. Yes, sir. Kasama kami sa Scarborough. So pupunta ka ng Scarborough, 100. 100 lang. 100 pesos kapalit ang buhay mo. Actually, diyan ko rin naranasan yung mga pambubuli. Mga boss at sa mga kapamilya nating manggagawa, nandito tayo sa harap ng ABS-CBN dahil hindi na matiis ng mga manggagawang driver ng ABS-CBN yung pangwawalang hiya at pang-aabuso sa kanila ng management sa katauhan ng pamilya Lopez, lalong-lalo na yung demonyong si Gabby Lopez at si Carlo Katigbak. Kumusta mga kababayan? Magandang araw po sa inyong lahat. Ang manda ko po kayo naroon, sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Lalong-lalo na po sa mga kababayan natin sumusuporta sa mga Duterte at sa mga kaalyado nito. Sama-sama po tayo na suportahan si Vice President Sara Duterte hanggang sa 2028 at sama-sama po natin siyang ipanalo mga kababayan. At yun na nga, panibagong araw, panibagong reaction video na naman po ang hatid namin sa inyo. At dito nga po pumalag na nga po ang asawa nitong si Vice President Sara Duterte mga kababayan. At nagsampa na po ng kaso laban nga po dito sa AMLAC at sa ilang congressman dyan po sa Justice Committee sa mababang kapulungan. Kaugnay po yan sa mga impormasyon na sinapubliko nga po ng AMLAC sa ginawang pagdinig po yan sa mababang kapulungan sa impeachment nga po nitong laban kay Vice President Sara Duterte. At maging ang dating BIR Commissioner nga po na si Atty. Kim Hinares ay nagsalita na din patungkol naman po ito sa mga dokumento na dinala ng BIR. Yan nga po sa hearing na ginawa ng Justice Committee sa mababang kapulungan. Na bagaman po ay hindi binuksan, doon pa lang di umano sa pagdadala ay meron ng mali. Pero bago po tayo dumako dyan, ay panoorin muna po natin itong napakainit na naging pahayag nitong si Congressman Eli San Fernando. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Paki-like at paki-share mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat. Nag-deploy ka pa sa Marawi. Yes, sir. Kasama kami sa Scarborough. So pupunta ka ng Scarborough, 100. 100 lang. 100 pesos kapalit ang buhay mo. Actually, diyan ko rin naranasan yung mga pambubuli. Mga boss at sa mga kapamilya nating manggagawa, nandito tayo sa harap ng ABS-CBN dahil hindi na matiis ng mga manggagawang driver ng ABS-CBN yung pangwawalang hiya at pang-aabuso sa kanila ng management sa katauhan ng pamilya Lopez, lalong-lalo na yung demonyong si Gabby Lopez at si Carlo Katigbak. Itong mga manggagawang driver ng ABS-CBN, yung kontrata at pinirmahan nila na trabaho dito sa kumpanya bilang mga driver. Pero sa aktwal, sila rin ay gumagampan bilang mga assistant cameraman. So dinideploy yan sa iba't ibang lugar. At ang kapalit na bayad doon sa kanilang pagiging assistant cameraman ₱100 lang. 2025. Bumiyaya ako ng Ilocos Norte sa Bigan. Tatlo kami ako. 100. Ang yaman-yaman ng ABS-CBN, 100 lang. Reporter, saka cameraman. 10 oras. Ang pahinga ko lang doon, kumain, saka magkape. Ako lang mag-isang driver, 10 hours. Ratsada yan. Yes, sir. Pagdating doon sa location, pagbaba ko ng sasakyan, automatic yun. Assistant cameraman ka na kagad. Yung tripod, sir, hindi lang 1 kilo yun. May higit 10 kilo, sir. Tapos may dala pa akong extra battery. Yung extra battery, may higit 1 kilo. 2 battery yun, 2 kilo, another 2 kilo. Tapos may kable pa, may microphone pa. Lahat yun kayo nagkakarga. Opo, sir. Ako lang magkakarga nun, magbubuhat. Pagdating doon sa loob, hindi ako pwedeng umupo lang. Pagmasdan yung cameraman habang nagsushoot. Nandun lang ako sa likod niya lagi. Hindi pwedeng mawalay ako sa kanya kasi dala-dala ko yung microphone Bayad sa akin, 600 minimum lang. Saan ka pa na-deploy? Mga bagyo. Driver assistant cameraman din ako nun. Ipapasuggest mo na lang, mananalangin ka na lang. Sana huwag ako madisgrasya. Tapos ang bigay lang, ₱100. 100 pesos kapalit ang buhay mo. Naikot ko yung buong Pilipinas. Mga pinakain naman. Maliban doon sa 100. Dito sa deployment. Una, ang bit namin ngayon ay yung defense. So mga kinukover namin yung West Philippine Sea, yung mga balikatan, pagsasanay sa ating mga kasundaluhan. Yun ang kinukover namin. So, nakapunta ka na sa Scarborough. Opo. Sakay ako ng Coast Guard. So, pupunta ka ng Scarborough, 100. 100 lang. Actually, diyan ko rin naranasan yung mga pambubuli. Sa mga Lopez, tingnan nyo kaming mga nasa baba kasi kasama kami sa paghihirap kung paano kayo kumikita. Andito kami sa lahat ng
pagtatrabaho, lahat ng hirap, lahat ng delikado, kasama kami. Pero ang bayad lang ng ABS sa amin is 100. Bigay nyo sa amin yung nararapat na dapat na matanggap namin bilang isang regular na empleyado. Ngayon mga boss, ang ginagawang dahilan ng pamilya Lopez at ni Carlo Katigbak ng ABS-CBN ay nalulugi na daw yung kumpanya. Kaya hindi nila maibigay yung mga benepisyo at mga karampatang pasahod sa kanilang mga manggagawa. Ayon sa mga report, merong 100 milyong piso hanggang bilyong piso na paghahati-hatian lang ng 15 individual na top management ng ABS-CBN para dun sa tinatawag nilang retirement benefits. Ano yun? Sinasabi nyo, lugi ang kumpanya pero paldo ang management, yung pamilya Lopez at si Carlo Katigbak. Tapos yung mga manggagawang driver at mga manggagawa ng ABS-CBN ni hindi man lang mapasahod ng tama ng kumpanya. Kaya ngayon mga boss, ang gagawin natin ay una, naasistihan na natin yung mga manggagawa na mag-file ng kaso sa DOLE NLRC. At pangalawa, magpa-file tayo ng House Resolution para imbestigahan yung mga possible violation sa basic labor standards ng mga manggagawa. Ngayon mga boss, alam natin na babanggain natin isa na namang oligarko, bilyonaryo, pamilya Lopez. Maraming mga abogado yan, magagaling na mga abogado. Pero hindi tayo natatakot na bumangga at sumagupa sa pamilya Lopez kahit pa oligarko at bilyonaryo yan mga yan. At sa bahagi naman ng video na to mga kababayan ay panoorin po natin ang naging pahayag nitong si Atty. Scarpio kasama po ang kanyang abogado. Ito panoorin po natin. Good morning po, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Nandito po kayo. Yung mga questions po ninyo, kay Attorney Danao na lang po siya na lang po sasagot. Maraming salamat and God bless us all. Thank you po. Lang po kayo nag-file, sir. Sir, Okay. Attorney Mas, confident pa mga kuan? Okay, sige na ha. 5 minutes, 10 minutes ha. Okay. Sige, unang tanong. Okay, ang pinahil po namin is isang criminal case po dahil sa paglabag ng Section 8A RA 9160 na naamendihan ng RA 11521. Ang sinasabi po sa batas ay bawal po na isiwalat ng AMLAC kahit anong informasyon na nalakap nila sa mga bangko. So yun po yung nasandigan namin, yung Section 8A po ng RA 9160. Teka lang. So, kung babasahin po natin yung batas na yon, na-amendahan siya noong 2021, RA 11521. Inamendahan ng RA 9160. So, 2021 po, yung batas na yan, pinatupad po ng Kongreso. Di ba? So, ang batas, bago maging batas, pinag-uusapan, di ba, sa House, sa Senado. So, kung meron silang gustong exception doon sa batas na yon, dapat nilagay nila. Ang Section 8A po ay malinaw. Nasabi ron, the AMLAC and its secretariat shall not in any way disclose any information in any manner. So, anong ibig sabihin ng in any manner? Sa kahit na anong pamaraan, hindi pwedeng maglabas ng informasyon ang AMLAC. So, kung gusto nilang may exception doon, dapat Kongreso mismo nagsabi na except number A, except number 2. Wala eh. Basahin po natin, Section 8A. At ang buong AMLA na batas, wala pong exception. Lumalabas dito mga kababayan na nilabag nila yung batas na sila mismo yung gumawa. Grabe na talaga. Hindi naman dahil sa liberal or bayan sila. Dahil kung makikita po natin ang nangyari sa Kongreso, sa House Committee on Justice, sila po yung nag-udyok na ilabas. Diba? Sila yung nag-motion, sila yung nag-second motion, at pinirmahan yung sabpina. Na dahil dun sa pinirmahan nilang sabpina, nilabas naman ng AMLAC. So yun po yung kaso namin. Kung sino man po ang lahat nung may kinalaman sa paglalabas ng mga informasyon daw, tungkol daw sa mga bond transaction na ito, ay dapat managot. Yun na naman ang sinasabi ng aming kliyente sa Atty. Carpio. Kung ano sinasabi sa batas, dapat sundin natin. Kung nilabag mo, ano gagawin mo pag nilabag? Di ba? Kasuhan ng kaso. Ito na po yun. Tera. Ano po yun? Wala pong wrongdoing doon sa 6.7 billion daw account po nila sa Manalo. Ay, ang kaso namin na sinampa rito, hindi po ang issue ron yung totoo o hindi. Diba? Ang sinampa namin kaso tama ba na ginawa ng AMLAC na magpalabas daw ng mga transaction reports? Diba? Ngayon, kung
Kung sinasabing totoo o hindi po dito sa piskal na dapat nasagutin yon. Siguro dapat, baka dapat sa impeachment court. Diba? Hindi naman po parte ng impeachment si Atty. Carpio. Pinipilit po siya na madawit sa impeachment na pribadong individual. Diba? Hindi naman porket may akusasyon ka o meron kang hinanaing sa isang tao, pwede ka nang gumawa ng labag sa batas. Pwede ka nang gumawa ng illegal. Diba? Para saan pa mga batas natin na pinasa ng Kongreso mismo kung hindi natin tutuparin, kung hindi natin susundin. Diba? Di ba parang awkward, di ba? Mambabatas ka, pero hindi mo sinusunod ang batas. Yun eh. Ang problema kasi, hindi naman kami binigyan ng kopya nung sinasabi ng AMLAC. Kayo ba binigyan? Nakita nyo ba yung mga galing sa bangko na reports? Diba? Kasi kung kami magkokomento, dapat makita namin kung ano ba yung sinasabi ng bangko. Hindi yung sinasabi lang ng AMLAC. Diba? Kasi parang sinasabi nito ganito. Parang mahirap yata mag-comment sa isang bagay na hindi mo naman ikaw mismo nakita. Diba? Pero pag nakita namin yan, sa tamang panahon, tamang paraan, aming sasagutin. Sir, walang consent. Walang consent. In fact, sumulat pa nga kami sa AMLAC April 16 bago maglabas ng sampina na sinasabi namin, AMLAC, bawal yan ang sinasabing magpalabas ka ng impormasyon. So nagparating kami sa AMLAC na binabalaan sila. Pero ganun pa rin, walang nangyari. Sir, reaction lang sabi ni Senator Laila De Lima, hindi daw Nagbabalaan na covered ng pala eh. provisions ng Bank Secrecy Law. Tinuloy niyo pa? Kasi ang Bank Secrecy Law, diba, RA 1405. 1955 pa yan na batas. May exceptions nga doon, sinasabi niya. Diba? Pero itong sinasabi naming batas na kanilang nilabag, 2021 na batas. Hindi. Bagong batas to ng AMLA. Itong batas na to, ang nag-create sa AMLA. So, dahil nga meron silang maraming kapangyarihan, minabuti ng Kongreso na bigyan din ng limitasyon. Diba? Kasi sabi nga sa Spider-Man, diba? With great powers comes great responsibility. Diba? So, kung meron kang ganung power, meron din mga limitasyon ng Kongreso. At ang limitasyon na yon, ang AMLA, hindi sila pwedeng basta-basta lang magpalabas ng mga informasyon. So, in any manner nga basahin yung Section 8A. Sir, kahit mag-proceed ito sa Senado na tatayong impeachment court, you're saying na hindi rin to allowed na ilabas yung mga bank transactions and bank records ng PISE at Sir Carpio? Hindi, ang sinasabi namin, yung AMLA, bawal maglabas ang AMLA ng kahit anong informasyon. Ngayon, kung gusto lang usisain yung mga bank reports, bank information, meron namang paraan sa batas. Diba? Pero ang sinasabi namin, yung AMLA mismo, hindi pwede maglabas ng kahit anumang informasyon na nakuha nila galing sa mga bangko. Ngayon, nasa batas naman kung paano legal na paraan para kumuha ng bank information. Nasa batas din naman yon. Pero ang sinasabi lang namin, AMLA mismo, ang Kongreso mismo nagsasabi, bawal ka AMLA. Bawal ka maglabas ng kahit anong informasyon. Sir, is it correct po hindi po tayo maglalabas din ng AMLA report sa nasa impeachment court? Hindi naman kami pwede maglabas Kasi ang AMLA, siya ang dapat na maglabas ng informasyon. Diba? Ang AMLA kasi, kung titignan yung batas, ang AMLA ay ginawa para sa money laundering. Diba? Para siya mag-imbestiga ng mga money laundering acts. Ngayon, hindi mo po pwede namang gawin na wala ka namang money laundering na fina-file, tapos magsisiwalat ka ng mga informasyon. Yun ang pinapahintulot na ayaw ng batas. Na sinasabi ng batas, bawal yan, pwede kang makulong 8 years. Okay? Yari Kaya kayo. kung susundin natin ng batas, wala sanang problema. Sana to Diba? Kumuha silang back inquiry order. Nasa batas naman yan. Pwede sila mag-apply sa CA. Diba? Kung sundin natin ang batas, wala namang maagrabyado. Sir, is it correct to say na you neither admit nor deny the financial disclosures dun sa nilabas ng AMLA during the Kaya una sinasabi ko nga, paano namin madi-deny o ma-admit yung mga sinasabing transaction kung hindi naman kami binigyan ng kopya ng AMLAC at hindi naman namin kami binibigyan ng kopya ng mga reports kung saan galing ang summary ng AMLAC. Pero in my sa pag-usap namin ni Atty. Carpio, he vehemently denies having 6 billion ba yun o 3 billion? He vehemently denies that.
Pero sir, wouldn't it be prudent for the Vice President and her camp as well, including if it's possible, to answer those charges in the House of impeachment hearing? Ayokong pangunahan ng mga abogado ni VP Sara, no? Kasi meron siyang sariling abogado. Pero sa parte ni Attorney Carpio, dahil nga pribadong individual naman siya, napilit na sinasama sa impeachment, eh hindi kami po parte ng impeachment proceeding. Diba? Hindi namin kailangan na sagutin ang mga sinasabi nila Attorney De Lima, sila Congressman Luistro, di ba? Kasi hindi naman kami parte ng impeachment proceeding eh. Kaya kami nagtataka, bakit pilit na sinasama kami sa impeachment proceeding. Di ba? 2006 hanggang 2025. Di ba? Yun ang covered ng subpoena. Di ba? Hindi naman siya politiko, si Atty. Carpio. Di ba? So kayo kung nasa lugar niya, kayo na simpleng tao lang, di ba? Bigla na lang lumabas ang kaluluwa nyo, di ba? Since birth, hindi ba kayo alma? Kasi may batas naman na bawal. Pero sir, yung allegation na tumanggap ang pamilya ng bisan ng pera mula kay Samuel Uy, alam ba yon ni Attorney Carpio? Does he have a knowledge kung may mga ganong pagpasok ng pera, ng deposit? Unang-una, sinasabi ko nga, I think Attorney Carpio will not be in a position to answer those questions. Kasi nga, hindi naman siya parte ng impeachment proceeding. At unang-una, sinasabi, transaction yun ni VP Sara, allegedly. Diba? So I think the lawyers of VP Sara can adequately answer that. And I think they have, no? They have denied it through Attorney Michael Powa. I think na-monitor yun naman yun, yung mga statements ni Attorney Mike Powa at yung mga abogado nila sa kay Fortune Narbasa. Sir, si VP Sara lang ang may hawak ng bank accounts na yun. Walang ginagalaw doon si Attorney Carpio. Yung nga, hindi nga rin namin masabi nga kasi una-una sabi ko nga, maraming mga accounts, iba-iba naman ang accounts, di ba? Lahat naman siguro tayo iba-ibang accounts, hindi lang isa. So, hanggat sinasabi ng AMLAC na mabigyan kami ng kopya kung saan nanggaling ang mga sinasabi nilang mga summary of transactions, di ba? Mahirap mag-speculate, di ba? Hindi pwede mag-speculate sa isang bagay na hindi mo naman alam kung ano talaga yung specific transaction na sinasabi nila. Sir, let's... I think that should be properly addressed by the lawyers of VP Sara. No? At sa bahagi naman ng video na ito mga kababayan ay nagsalita din po ang dating BIR Commissioner na si Atty. Kim Hinares. Kaugnay pa rin po ng mga dokumento na pinasasabit nga po dyan sa mababang kapulungan dahil base po dito sa dating commissioner na si Atty. Kim Hinares ay mukhang sablay ang ginawa ng BIR na pagdadala ng mga dokumento bagaman at hindi binuksan, base ho sa kanya sa pagdadala pa lang ng mga dokumento sa Justice Committee nga po dyan sa mababang kapulungan mukhang sablay na di umano. Panoorin po natin ang kanyang mga naging pahayag dito mga kababayan. Attorney Hinares, may nakikita ka po bang dahilan para ika nga'y hindi na buksan itong mahiwaga bang maituturing o kontrobersyal na BIR boxes sa impeachment proceeding ng Kamara, Attorney Hinares? Sa National Internal Revenue Code, no, may section 270 ho tayo na pinagbabawal ho na magbigay ng impormasyon tungkol sa income tax return ng mga impormasyon tungkol sa any taxpayer, no. Maliban lang kung merong papasok kayo sa exception, no, sa section 71. Sa section 71, an exception ho is kung pinayagan kayo ng Presidente ng Pilipinas, Pangulo ng Pilipinas na ibigay. Pangalawa, kung ito ay hinihingi ng isang foreign country dahil sa exchange of information. Pangatlo, dahil may requirement na maglista ng mga top taxpayer, no? O kaya dahil sa section 66, no, na sinasabi na hinihingi ng Kongreso in age of legislation at kailangan ibigay sa executive session. Based on sa provision ng tax code, wala hong exception na pwede kayong magbigay ng information, no, dahil yung
hindi naman ho ito in aid of legislation, no? Kasi impeachment ho ito at hindi rin ho naka-executive session, no? The only way na pwede hong i-release is kung humingi ho tayo ng permiso sa Pangulo ng Pilipinas. Alright. So kung halimbawa palang binuksan nung nakaraang proceeding, mukhang may sasabi. Tama po ba, May Atty. magkakaroon Henares? ng paglabag. problema? Kung binuksan, actually, ngayon pa lang ho, parang meron na rin hong problema eh. Kasi sabi niya, hindi ho kayo pwede magbigay. Hindi ba ho dinala nyo, tapos iniwan nyo? Hindi ba ho, parang binigay nyo na? So, di ba parang, ibig sabihin hindi ho consistent, no? Kung ang theory nyo is hindi ho pwedeng ibigay dahil wala sa exception, bakit nyo dinala at bakit nyo iniwan? Pero mukhang ang security naman na ginawa is nilagyan ng tape at pinirmahan po ng mga taga-BIR. Ibig sabihin, hindi mabubuksan at kung bubuksan man, ay makikita Oo. na binuksan. Secured, ika nga. Secured ika nga. Enough na po Hindi, ba yan, Atty. Henares? Pero para sa akin, di ba ho, kung naniniwala kayo na hindi pwede, bakit nyo dinala at bakit nyo iniwan? Di ba? Ibig sabihin, nag-decision kayo na kayo yun may poder at may hawak ng mga informasyon, di ba? Right. Kung naniniwala kayo na hindi pwede, in the first place, bakit nyo dinala? At pagkatapos nun, bakit nyo pa iniwan? Diba? Parang binigay nyo yung responsibilidad sa ibang tao. Samantala, kayo yun may responsibilidad. Yun, opo. Sa makatwid, Attorney Kim, tama ba sa pagkakaintindi namin na mukhang nagkaroon ang BIR dito ng problema? Kasi sila mismo nagdala, di ba? Tama ko ba? Para sa akin, hindi ho kasi consistent, di ba? Na, kasi sinasabi nyo, hindi naman pwede. Kasi first, di ba, parang ganito lang yan eh. Binigay sa inyo lahat na informasyon, di ba, kayo ho dapat mag-evaluate. Pwede ba yan o hindi? Kung sa tingin nyo hindi pwede, dapat hindi nyo ginawa, di ba? At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion sa video ito, ay i-comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat.